Kamakailan po ay ginawa natin ang part 1 at part 2 ng video natin tungkol sa paksang pagka-Diyos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Diyos at may membro po silang nakapanood ng video natin. Salamat ading sa iyong panunood. Naway gabayan ka ng Diyos sa panunood sa videong ito. Sa kaalaman po ng lahat, siya po ay nag-forward ng link ng kanilang article sa comment section ng video po natin. Babasahin po natin ng buo ang article para wala pong bias na mangyari. Saka po natin sagutin, mga kapatid. Pakinggan po natin ang pagbabasa. Tanong, di po ba sa Hebreo 1:8 ay tinawag ng Ama na Diyos ang anak? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Sagot, kung tatanggapin na tamang salin na tinatawag ng Ama na Diyos ang anak sa Hebreo 1:8, ay lalabas na ang Diyos ay magiging dalawa. At ang Diyos ay may Diyos o may kinikilalang ibang Diyos bukod sa Kanya. Sapagkat sa Hebreo 1:8 ay ganito ang sinasabi. Hebreo 1:9, inibig mo ang katwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa inyong mga kasamahan. Samantalang maliwanag ang pahayag mismo ng Diyos na siya'y walang nakikilalang iba. Isaiah 44:8. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Alin kung gayon ang tamang salin ng Hebreo 1:8? James Moffat Translation. He says of the Son, God is thy throne forever and ever. Thy royal scepter is the scepter of equality. Sa wikang Pilipino, sinasabi niya tungkol sa anak, ang Diyos ang iyong luklukan, magpakailanman, kailanman. Ang iyong maharlikang setro ay ang setro ng pagkakapantay-pantay. Complete Bible. But of the Son, he says, God is your throne forever and ever. Sa wikang Pilipino, ngunit tungkol sa anak ay kanyang sinasabi, ang Diyos, ang iyong luklukan, magpakailanman, kailanman. New World Translation, but with reference to the Son, God is your throne forever and ever. Sa wikang Pilipino, ngunit patungkol sa anak, ang Diyos, ang iyong luklukan, magpakailanman, kailanman. Ang salitang ito ng Hebreo 1:8 na nagsasabing ang Diyos ang iyong luklukan, ang masasabi nating tamang salin ng talata sapagkat hindi ito sumasalungat sa katotohanang nakasulat sa Biblia na ang binabanggit sa Hebreo ay hinirang Diyos na kanyang Diyos. Hebreo 1:9 MB. Kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan, hindi sa mga kasama mo. Mayroon pong tatlong issue sa article na binasa po natin. Una, mali daw po ang translation ng Hebrews chapter 1 verse 8 na thy throne, O God, o ang iyong luklukan, O Diyos. Pangalawa, kung totoo daw pong tinawag ng Ama ang anak na Diyos, lalabas daw pong dalawa ang Diyos. Pangatlo, ang anak daw po mismo ang nagsabi na Ama lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Unahin po nating sagutin yung unang issue, mga kapatid. Ayon po sa kanila, mali daw po ang translation ng Hebrews chapter 1 verse 8 na thy throne, O God, o ang iyong luklukan, O Diyos. Nagbigay po sila ng mga translation na para po sa kanila, itama po gaya ng James Moffat Translation, Goodspeed, Complete Bible Translation, at New World Translation. Mukhang sobrang desperado po ang ating mga kaibigan, mga kapatid, sa mga translation po na ginagamit po nila. Alam niyo po, lahat po ng ginamit nilang translation ay questionable po ang reliability ng mga ito. Bakit po? Iisa lang po kasi ang translator ng mga version na ito.
Halimbawa po ang Moffat version, ito po ay isinalin lang po mismo ni James A.R. Moffat. Ganon din po ang Goodspeed, ito po ay isinalin lang po mismo ni Edgar Goodspeed. Kung di po ako nagkakamali, si Edgar Goodspeed din po ang nagsalin ng Complete Bible, kasama niya si Smith J.M. Powys. Mas lalong di naman po mapagkakatiwalaan ang salin ng New World Translation dahil ang Jehovah's Witness lang po ang nagsalin nito. Hindi ko po alam kung sang-ayon po ang Iglesia ni Ginoong Manalo sa translation na ito, lalo na po sa pagdadagdag nila ng salitang Jehovah sa mga salitang Lord at God sa Lumang Tipan. Kapag babasahin niyo po ang translation nila, magsasawa po kayo sa kababasa ng Jehovah God. Kahit wala naman pong nakalagay na Jehovah sa original na pagkasulat. Ito po ang mga dahilan kung bakit hindi po reliable ang mga translation na ito. Hindi po gaya ng KJV, NKJV, ASB, NIV, ESV, NASB, BBE, DRB, ISV, WNT, at YLT. Dahil ang mga version pong ito mga kapatid ay isinalin ng maraming scholars. Grupo po sila ng scholars. Hindi lang po iisa o dadalawang tao ang nagsalin nito. Hindi gaya ng mga version na ginamit ng Iglesia ni Ginoong Manalo. And take note mga kapatid, lahat po ng binanggit nating version ay nagkakaisa sa translation ng Hebrews chapter 1 verse 8. Lahat po sila, ang gamit po nila ay your throne, O God. Hindi po God is your throne. Magbasa po tayo ng ilan sa mga magandang translations, mga kapatid, na nagsalin ng Thy throne, O God. Basahin po natin yung New International Version. Ang sabi po niya, but about the Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever. Basahin naman po natin yung New King James Version. But to the Son, he says, your throne, O God, is forever and ever. Basahin po ulit natin yung King James Version, mga kapatid. But unto the Son he saith, thy throne, O God, is forever and ever. Basahin po ulit natin yung American Standard Version. But of the Son he saith, thy throne, O God, is forever and ever. Lipat naman po tayo sa English Standard Version. But of the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. Napakadami po niyan mga kapatid. Tapos sasabihin lang po nila na mali ang mga translation na ito. Mga kapatid, mag-isip-isip po tayo at sana po huwag tayong paluloko. Para po wala silang ligtas, mga kapatid. Tingnan po natin ang Greek interlinear. Ganito po ang banggit. Unto however the Son, the throne of you, O God. Kita nyo po, mga kapatid. Lahat po sila, lahat po ng mga translations na binasa natin, kahit po ang Greek interlinear, ang gamit po nila ay your throne, O God, hindi po God is your throne. Sa mga kaibigan po natin, kung gusto nyo pong palitan ang translation ng Hebrews chapter 1 verse 8, palitan nyo din po ang Psalm chapter 45 verse 6 dahil dito po nanggaling ang Hebrews chapter 1 verse 8. Tingnan nyo po yung screen nyo mga kapatid. Parehas na parehas po ang Psalm chapter 45 verse 6 sa Hebrews chapter 1 verse 8. Sa Psalms chapter 45, ang gamit po ay ang iyong luklukan, O Diyos. Sa Hebrews chapter 1 verse 8 po, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan, O Diyos. Malinaw po mga kapatid, parehas na parehas ang gamit po ng Psalm 45 sa Hebrews 1. Kaya hindi po mali ang translation ng your throne, O God, kundi yun pong pangunawa at paniniwala ng ating pong mga kaibigan sa iglesia pong itinatag ni Ginoong Manalo. Huwag po tayong magpaloko mga kapatid, lalo na po sa mga kaanib ng iglesia ni Ginoong Manalo. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Tingnan po natin ang konteksto ng Hebrews chapter 1 verse 8.
Ang context po ng Hebrews chapter 1 ay tungkol sa anak, tungkol kay Jesus Christ. Kaya sabi po niya sa verse 2, ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa verse 3, mga kapatid, palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Tunay na larawan po pala ng pagkadiyos ng Ama, ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po yung salitang tunay na kalarawan. Sa Greek po yan ay character. Na ang ibig pong sabihin ay an impression, exact reproduction, a graving tool, an exact copy. Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ibig pong sabihin, si Jesus Christ po ay exact copy ng Diyos. Si Jesus Christ po ay exact reproduction ng Diyos. In short, mga kapatid, Diyos po ang Panginoong Yesus katulad ng Ama. Dahil hindi po siya magiging exact copy, hindi po siya magiging exact reproduction, kung hindi po siya Diyos. Kaya kung itutuloy po natin ang basa sa verse 6, sinasamba po ang Panginoong Yesus ng mga anghel, mga kapatid. Basahin po natin ang verse 6. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Mga kapatid, itatak nyo po ito sa isip ninyo. Diyos lang po ang pwedeng sambahin. Basahin po natin ang sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 4, verse 10. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang sabi po ni Jesus, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang Diyos lamang daw po ang paglilingkuran natin. Wala nang iba. Ang Diyos lamang ang sasambahin natin. Kaya kung si Jesus po ay sinasamba ng mga anghel, siya po ay tunay na Diyos, mga kapatid. Kaya hindi po katakataka na sa verse 8 ay tinawag po ng Ama na Diyos ang kanyang anak. Mga kapatid, ituloy po natin sa part 2 ang pagtalakay at sasagutin po natin ang dalawang natitira pang issue sa kanilang article. Pagpalain po tayo, mga kapatid, sa panunood ng video ito.